Ngayon ay pag-uusapan naman po natin ang mainit na balita tungkol po sa bagong executive order na nilagdaan ni US President Donald Trump na may kinalaman po sa Strategic Bitcoin Reserve. Isang desisyong direktang nakaapekto sa mga digital assets gaya po ni Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano at saka Solana. Matatandaang nitong nakalipas po ng March 2, 2025 ay in-announce ni Pangulong Trump sa Truth Social ang plano niyang bumuo ng isang digital asset reserve na posibleng maglaman ng iba't ibang cryptocurrencies. Ngunit, 4 na araw matapos ang announcement na ito, lumabas ang opisyal na executive order na nagkukumpirma na tanging Bitcoin lamang ang bibilhin at itatago ng gobyerno ng US sa kanilang strategic reserve. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para kay XRP at maging sa iba pang mga altcoins? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga bang nilalaman ng executive order na ito? Ayon po kay Ginoong David Sachs, siya po ang opisyal ng White House na namamahala sa crypto at saka AI policy. Opisyal nang itinakda ng gobyerno ng US ang Strategic Bitcoin Reserve. Ang Bitcoin na hawak po ng gobyerno ay nagmula sa mga nakumpiskang assets mula sa mga kriminal o sa civil asset forfeitures. Sa bagong patakaran, ang mga Bitcoin na ito ay ililipat po sa strategic reserve at hindi na maaring ibenta. Taliwas sa dating gawi ng pamahalaan na ibenta ang mga ito. Bukod pa rito ay inutusan ng executive order ang Treasury at saka Commerce Departments na maghanap ng paraan upang makabili pa ng mas maraming Bitcoin basta't ito ay budget neutral. Ibig sabihin, hindi ito dapat magdagdag ng gastusin sa mga taxpayers ng Amerika. Samantala, ang XRP, Ethereum, Cardano at Solana ay tinalaga lamang sa isang United States digital asset stockpile na hiwalay po sa Bitcoin Reserve. Ayon po sa utos, hindi bibili ang gobyerno ng US ng mas maraming altcoins. Ibig sabihin, kung ano man ang nakumpiskang digital assets mula sa mga kaso ng forfeiture, iyon lamang ang kanilang itatabi. Bukod dito, inatasan po ang mga federal agencies na magsagawa ng audit sa lahat ng hawak nilang digital assets sa loob ng 30 days upang maitala ang kabuuang crypto holdings ng gobyerno. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng XRP community dito? Dahil maraming crypto analysts ang nagtanong kung bakit unang lumabas ang ideya na ang crypto strategic reserve ay magsasama ng iba pang altcoins tulad po na XRP, Solana at Cardano, ay ngunit kalaunan ay inalis ang mga ito sa opisyal na kautusan. Isa po sa mga analyst ay si Blockchain Backer. Ayan ang nagtanong kay Ginoong Sachs tungkol dito. Anya, wala naman talagang sapat na hawak na XRP, Solana or Cardano ang gobyerno ng US, kaya bakit ito unang isinama sa naunang pahayag? Yan, isa pang analyst na si Moon Lambo ang nagbigay ng teorya na posibleng mayroon ng maliit na hawak ang gobyerno ng US na XRP, Cardano at Solana mula sa mga maliliit na forfeiture cases. Ngunit ayon sa kanya, hindi ito sapat para maituring na strategic holding ng gobyerno. May ilan ding nagsasabi na maaring makakuha ang gobyerno ng US ng mas maraming XRP sa pamamagitan po ng kasalukuyang Ripple versus SEC lawsuit. Kung mapapatunayang may kasalanan ang Ripple, maaaring magbayad po ito ng settlement sa anyo ng XRP, kaya posibleng madagdagan ang hawak ng gobyerno sa nasabing asset. Ngayon, bakit po mas pinili ng gobyerno ng US ang Bitcoin? Ayon po sa gobyerno ng US, itinuturing nilang Bitcoin bilang isang strategic final asset tulad ng ginto. Ito po ay dahil sa ilang mahalagang dahilan. Una ay mas decentralized po ang Bitcoin. Ang Bitcoin ay may pinakamalaking network sa crypto industry at ito po ay hindi kontrolado ng iisang entity,
kumpara sa ibang altcoins na maaaring may mas centralisadong structure or centralized structure. Pangalawa ay mas matagal na po si Bitcoin sa market. Ayan, bilang unang cryptocurrency, mas pinagtibay na ng panahon itong si Bitcoin bilang isang store of value. At pangatlo, mas mataas po ang kanyang liquidity. Dahil sa mas maraming tao at saka institution ang gumagamit kay Bitcoin, mas madali po itong ipalit sa fiat currency o ibang asset. Kaya sa madaling sabi ay mas pinapaboran po ng gobyerno ng US si Bitcoin dahil ito ay mas ligtas at matatag na asset kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. At ayan, ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Una ay mas posibleng tumaas po ang demand kay Bitcoin. Dahil mas pinapaboran po ito ng gobyerno ng US, maaaring mas maraming institution ang mahikayat na mag-invest kay Bitcoin na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo nito. Pangalawa ay posibleng maging negatibo ang epekto kay XRP at sa ibang mga altcoins. Yan, dahil hindi po sila isinama sa strategic reserve, maaaring bumaba ang demand para kay XRP, Cardano at saka Solana na maaaring magdulot ng pagbaba ng presyo ng mga ito. Pangatlo, mas magiging volatile po ang crypto market. Dahil sa desisyong ito ng US government, maaaring magkaroon po ng mas matinding fluctuations sa crypto market. Kaya dapat pong mag-ingat ang mga traders sa kanilang investments. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ang desisyon po ng US na ituring ang Bitcoin bilang isang strategic reserve asset ay isang malaking hakbang para sa mainstream adoption ng cryptocurrency. Ito po ay nangangahulugan na mas maraming bansa ang maaaring sumunod at magkaroon din ng sariling Bitcoin reserves. Gayunpaman, ang pagtanggi ng US na bumili ng XRP at ibang altcoins ay maaari pong magdulot ng negatibong epekto sa mga crypto investors na nakafocus sa altcoins. Kaya mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy na maging mas maingat at masusing pag-aralan ang ating investments upang maiwasan ang matinding pagkalugi. Kaya kung ikaw po ay isang long-term crypto investor, maaaring magandang pag-isipan kung paano po maapektuhan ng desisyong ito ang iyong portfolio. At kung ikaw naman ay isang trader, dapat maging handa ka sa mga posibleng price fluctuations na maaari pong maganap sa mga susunod na araw o linggo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.